So isang napakalungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil hindi maganda ang naging resulta ng naging laban ng ating pambato na si Raymond Yanong matapos dumayo sa bansang Japan kagabi para labanan ang bagitong Japanese knockout artist na si Sora Tanaka. Ito po ay dahil halos hindi man lang pinagpawisan ng Hapon sa laban matapos talunin via first round knockout si Yanong. Dahil dito ay umabante na ang record ni Tanaka sa 6 wins with 6 knockouts at isang talo lamang. Habang ang tinaguriang Pinoy RoboCup naman na si Raymond Yanong ay nalasap ang dalawang magkasunod na talo via first round knockout sa bansang Japan sa loob lamang ng 3 buwan. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila nakatakda naman nga pong pumaldo ang current undefeated WBA Bantamweight World Champion na si Jesse Bob Rodriguez sa inaasahang mega showdown nito laban sa Japanese monster na Oya Inoue. Ito po ay dahil nag-alok na ang kampo ni Inoue kay Rodriguez ng mahigit 6.2 million US dollars o mahigit 387 million pesos para gawin ang bakbakan ng dalawa. Pero ang kapalit nga po nito ay binigyan ni Inoue ng mahigpit na deadline si Rodriguez na dapat ay mangyari ang kanilang sagupaan sa buwan ng Pebrero o Marso sa susunod na taon. Dahil pagkatapos nito ay aakyat na si Inoue sa 126-pound featherweight division upang humarap sa mas mabibigat pang hamon. Pero ang problema naman po dito ay dahil sa kabila ng limpak-limpak na milyones na offer ng kampo ni Inoue ay naninindigan pa din ang kampo ni Rodriguez na ayaw nilang magmadali. At bagkus gusto pa daw nilang lumaban ng isang beses sa 118-pound bantamweight division bago tuluyang sumaba kay Inoue. Nauna nang nilinaw ng kampo ni Inoue na pag hindi kumasa si Rodriguez sa binigay niyang deadline na February 5 ay hindi na matutuloy pa ang kanilang laban dahil aakyat na siya ng dibisyon. Pero nagmamatigas din po ang trainer ni Rodriguez na si Robert Garcia at tila ayaw magpadikta sa kondisyon na binibigay ni Inoue. Banat po ni Garcia na walang duda umano na interesado talaga silang labanan si Inoue pero hindi daw magbabago ang kanilang desisyon na lumaban muna ng isang beses sa bantamweight division. Ayon naman sa mga fans ay kung ganito daw ang gusto ng kampo ni Rodriguez ay kailangan na agad nitong lumaban bago pa dumating ang buwan ng Nobyembre nang sa ganun umano ay may sapat na panahon pa ito para makapaghanda kay Inoue sa buwan ng Pebrero o Marso. Kaya sa ngayon ay komplikado pa talaga ang sitwasyon ng magkabilang kampo. Samantala, bagamat nga po madaming fans din ang naghahangad na makitang magtuos ang dalawang halimaw ng light heavyweight division na sina David Benavidez at Dimitri Bivol, ay madami ang nagsasabi na dito na daw mababaklas ang undefeated record ni Benavidez nang dahil sa masyado umanong matalino at technical si Bivol. Hindi man umano ganun kalakasan ang suntok ni Bivol pero tatalunin daw talaga nito si Benavidez pagdating sa puntusan. Pero ayon naman nga po sa boxing analyst na si Max Kellerman ay masyado daw malaki si Benavidez para kay Bivol. Kaya posible umanong mali ang sinasabi ng mga fans. Mas mainam umano kung wag nang bumalik sa light heavyweight division si Benavidez at manatili na lamang ito sa cruiserweight upang labanan si Jai Opetaya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.